Sa wakas, nabunyag din ang tunay na hangarin ng Pilipinas. Ang akala ng buong mundo na pagiging mahinahon at tahimik na bansa sa Timog Silangang Asya ay isa lamang palang napakahusay na maskara. Ang kanilang nuclear submarine program na minsan nang naging usap-usapan ay isa lamang isang decoy. Nang malaman ng intelligence agency ng Amerika ang tunay na layunin ng Pilipinas, nawalan sila ng sasabihin. Ang mga veteranong espiya sa Langley at Fort Meade ay napaupo na lamang sa kanilang mga swivel chair, tulala. Nagawa na ng Pilipinas ang isang bagay na kahit ang Estados Unidos ay hindi pa ganap na nasasakop. Isinagawa nila ang proyektong ito sa ilalim ng ilong ng lahat, sa gitna ng ingay ng politika at trapiko sa Maynila, walang sinuman ang nakapansin. Sa loob ng 48 oras, sa kailaliman ng isang lihim na pasilidad sa gitna ng kapuluan, nasaksihan ng isang eksperto ng American intelligence ang katotohanan. Ang Pilipinas ay hindi naghahanda para sa digmaan sa karagatan. Ang kanilang tunay na kaharian ay ang kalawakan. Ito ang kwento kung paano ang isang bansang inakala nilang underdog ay naging master of the skies. Ang panginginig ng aking cellphone sa ibabaw ng nightstand ang gumising sa akin. Hindi ko na kailangang tingnan ang orasan para malaman na madaling araw pa lang. Ang hangin sa labas ng aking bintana sa Maryland ay malamig at tahimik, kabaligtaran ng kabog ng aking dibdib. Kinapa ko ang telepono sa dilim. Ang liwanag ng screen ay nakakasilaw sa antok kong mga mata. Isang salita lang ang nakasulat sa caller ID, headquarters. Jason. Pumunta ka rito ngayon din eh. Boses iyon ni Deputy Director Thompson. Karaniwan, ang boses niya ay kalmado, parang isang batong hindi natitinag. Pero ngayon, may kakaibang garalgal dito, isang uri ng tensyon na mas mababa ng isang oktaba kaysa sa nakasanayan ko. Anong nangyari, sir? Tanong ko, habang pilit na inaalis ang garalgal sa sarili kong lalamunan. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Nasa war room ka dapat sa loob ng 30 minuto. Bago pa ako makatanong ulit, naputol na ang linya. Ang tanging narinig ko na lang ay ang dial tone. Bumangon ako, ang bawat galaw ko ay mabigat. Sa tabi ko, gumalaw ang aking asawa. Iminulat niya ang kanyang mga mata, naaninag ko ang pag-aalala sa dilim. Emergency na naman ba? Tanong niya sa mahinang boses. Sagot ko habang mabilis na nagbibihis. Isinuot ko ang aking pantalon at ang polong nakasampay sa upuan. Babalik ako agad. Hindi na siya nagtanong pa. Bilang asawa ng isang signal intelligence analyst ng INESE sa loob ng 12 taon, sanay na siya sa mga ganitong tawag. Pero mayong gabi, iba ang pakiramdam ko. Ang tono ni Thompson ay may dalang bigat na parang isang babala ng paparating na bagyo. Pagpasok ko sa banyo para maghilamos, tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang malamig na tubig ay gumising sa aking diwa, pero hindi nito naalis ang pagod sa aking mukha. Mas malalim na ang mga linya sa gilid ng aking mga mata. 12 taon ng pag-aanalisa ng mga frequency, paghahanap ng mga pattern sa ingay, at pag-evaluate ng mga banta. Iyon ang buhay ko. Pinaandar ko ang sasakyan at tinahak ang daan patungong Fort Meade. Ang highway ng Maryland ay tila isang mahabang ilog ng aspalto na walang laman, maliban sa mga street light na nag-iisa sa pagbabantay. Sinubukan kong buksan ang radyo, pero ang musika ay parang ingay lang na hindi pumapasok sa utak ko. Sa halip, ang isip ko ay naglalakbay sa iba't ibang posibilidad. May ginawa ba ang Russia? Nagsimula ba ng malawakang cyber attack ang China? O may bagong krisis sa Middle East? Lahat ng mga ito, mayroon na kaming nakahandang manual. Mayroon kaming protocol. Hindi ako tatawagan ni Thompson ng ganito kung standard procedure lang ang kailangan. Ito ay bago. Ito ay isang bagay na wala sa aming mga libro. Pagdating ko sa main gate ng INEA headquarters, napansin ko agad ang kakaibang kilos ng gwardiya. Si Mike, na karaniwang masayahin at mabagal kumilos kapag tinitingnan ang isi ko, ay ngayoy alerto at balisa. Anong meron, Mike? Tanong ko habang ibinababa ang bintana. Yumuko siya ng bahagya at bumulong, hindi ko alam ang detalye, Sir Jason. Pero iba ang hangin ngayon. Kanina pa sunod-sunod ang pagdating ng mga opisyal. Mukhang may malaking nangyari. Tumango ako ng walang imik at pinatakbo ang kotse patungo sa underground parking. Puno na ang parking spaces malapit sa elevator ng war room, isang senyales na ako na lang ang hinihintay.
Sumakay ako sa elevator at pinindot ang buton para sa pinakamababang palapag. Sa bawat segundong pagbaba ng elevator, naramdaman ko ang pagbigat ng atmosfera. Ang instinct ko bilang analyst ay nagsisimula ng magising, parang isang hayop na nakakaamoy ng panganib. Pagbukas ng pinto, bumungad sa akin ang war room na puno ng tao. Ang malaking screen sa harap ay nagpapakita ng isang orbital graph. Isang asul na linya ang pumapaikot sa globo. At sa ibabaw ng kapuluan ng Pilipinas, mayroong mga pulang tuldok. Hindi man lang ito na-detect ng ating mga satellite, bungad ni Thompson nang makita ako. Nakatayo siya sa gitna, nakahalukip-kip at nakatitig sa screen. Alam nating may bagay sa orbit na yan, pero hindi natin matukoy kung ano. Ngayon lang natin nalaman na galing pala ito sa Pilipinas. Napako ang tingin ko sa screen. Ang mga pulang tuldok na yon. Ano ang ibig sabihin yan, tanong ko. May sariling satellite network ang Pilipinas. At nagawa nila yan nang hindi natin namamalayan. Ang tanong ng White House, sabat ni Mark, isa pang analyst, ay kung bakit hindi natin alam. Tumingin sa akin si Thompson. Jason, ikaw ang bahala sa communications analysis ng rehiyong iyon. I-decode mo ang signal patterns. Kailangan nating malaman ang layunin nila. Opo, sir, sagot ko, pero may tanong na namuo sa isip ko. Pero bakit itatago ng Pilipinas ito? Kaalyado natin sila. May mutual defense treaty tayo. Hindi nila itinago, Jason, sagot ni Thompson, at ang susunod niyang sinabi ay nagpatahimik sa buong kwarto. Hindi lang natin nakita dahil masyado tayong nakampante. Ang teknolohiya nila, mas maunlad kaysa sa atin. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang Pilipinas, mas maunlad sa Amerika sa larangan ng space technology. Parang isang masamang biro. Pero ang data sa screen ay hindi nagsisinungaling. Wala bang alam ang ibang bansa? Tanong ng isang opisyal mula sa Pentagon. Wala, sagot ni Thompson. Sila lang ang nakakaalam. At tayo, ngayon lang natin nalaman. Binulong ni Mark sa akin, isipin mo yon, Jason. Ang bansang kilala natin sa magagandang beach at call centers. May tinatago palang ganito kalaking alas. Tinitigan ko ang mapa ng Pilipinas sa screen. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Sa baybay ng Palawan at sa mga bundok ng Sierra Madre, may mga estrukturang hindi namin napansin noon. Nang matapos ang briefing, isa-isang lumabas ang mga tao, pero nanatili ako sa aking upuan. Nakatitig pa rin ako sa satellite image ng isang estruktura sa baybay ng Ilocos. May tumapik sa balikat ko. Si Dave Miller. Siya ay isang alamat sa NESA pagdating sa East Asian Signals. Dati siyang Air Force satellite analyst at ngayon ay consultant na namin. Jason, bati niya. Dave. Kailan ka pa dumating? Kanina lang. Pinatawag ako ni Thompson mula sa Washington. Sumenyas siya sa akin papunta sa coffee machine sa gilid. Narinig mo na ang tungkol sa signal. Kakatapos lang ng briefing. Kinuha ko ang mainit na kape. Tungkol sa signal ng Pilipinas. Lumingalinga si Dave para siguraduhin walang nakikinig. Hindi lang basta signal yan, Jason. Nasa labas sila ng network na kaya nating i-monitor. Anong ibig mong sabihin? Ang mga satellite na yan sa 600 kilometro orbit. Gumagamit sila ng frequency at encryption na hindi natin gamit. Hindi military, hindi civilian. Bagong laro ito. Dinala ako ni Dave sa kanyang pansamantalang opisina. Ipinakita niya sa akin ang mga graph sa kanyang monitor. Tingnan mo ito, turo niya sa isang wave pattern. 6 na buwan na ang nakararaan ng una kong madetect ito. Akala ko nung una, interference lang mula sa mga bagyo sa Pasipiko. Pero tingnan mo ang regularity. Pulso ito. Pulso. Parang tibok ng puso, paliwanag ni Dave. Buhay ang sistemang ito. Ang Pilipinas ay gumawa ng isang neural network sa kalawakan. At ang nakakatakot, hindi natin alam kung para saan. Imposible, bulong ko. Saan nila kukunin ang pondo? Ang teknolohiya. Tumawa ng mapakla si Dave. Nagkamali tayo ng tingin. Habang nakatingin tayo sa China at Russia, ang Pilipinas ay tahimik na nagtrabaho. Maaaring 5 taon na nilang ginagawa ito. Ang tawag dito ay strategic independence. Kung totoo ang hinala ko, kaya na nilang depensahan ang sarili nila nang wala tayo.
Inabutan ako ni Dave ng isang ESC drive. Lahat ng raw data nandyan. Ikaw ang pinakamagaling sa pattern recognition, Jason. Alamin mo kung ano ang sinasabi ng mga satellite na yan. Kinuha ko ang ESC. Mabigat ito sa aking palad, hindi dahil sa timbang kundi dahil sa laman nito. Mag-ingat ka, pahabol ni Dave bago ako lumabas. Kung nagawa ng Pilipinas na lagpasan tayo sa kalawakan, ang balanse ng kapangyarihan sa Asya ay nagbago na ngayong gabi. Isang linggo ang lumipas. Halos hindi ako natulog sa pag-aaral ng data. Ang pattern ay komplikado, parang isang bagong wika na pinaghalo ang mathematics at sining. Isang hapon, ipinatawag ako ulit ni Thompson. May galaw na naman, sabi niya, sabay abot ng isang report. May rocket launch mamaya sa Palawan Space Center. Palawan, nagtaka ako. Akala ko ba maliit na research satellites lang ang pinapalipad nila doon? Iyon ang sabi nila. Civilian communication satellite daw. Pero tingnan mo ang payload weight. Binasa ko ang dokumento. Ang bigat ng kargamento ay higit sa normal para sa isang simpleng comms satellite. Mabigat masyado, sabi ko. Pwedeng may kargang reconnaissance equipment. O armas. Ayun ang aalamin natin. Manonood tayo ng live. Kinagabihan, umaga sa Pilipinas, nasa war room kami. Ang live feed mula sa aming Isilay satellite ay nakatutok sa launch pad sa timog bahagi ng Palawan. Ang ganda ng tanawin, ang asul na dagat ng Sulu sa likuran, ang luntiang kagubatan, at sa gitna, isang puting rocket na nakatayo na parang sibat na nakaturo sa langit. -1 minute, sabi ng technician. Nakita ko ang usok na lumalabas sa ilalim ng rocket. Ito ay ang Haribon E, ang pinakabagong rocket ng Philippine Space Agency. Ignition. Ang screen ay napuno ng liwanag. Dahan-dahan, umangat ang rocket. Napakaganda at napakalakas. Walang hirap nitong biniyak ang himpapawid. Stage is a separation, confirmed. Sinundan ng aming satellite ang pag-akyat nito. Nang makarating ito sa orbit at humiwalay ang fairing, nakita namin ang satellite. I-zoom mo, sigaw ni Dave. Luminaw ang imahe. Nagbukas ang solar panels ng satellite. Pero may kakaiba sa hugis nito. May antenna structure ito na kapareho ng nakita namin sa ground station sa Ilocos. Confirmed, sabi ng technician. Nagsimula na itong mag-transmit. 600 kilometro orbit. Kapareho ng frequency ng ibang unknown satellites. Pang-apat na ito, bulong ni Dave. May 4 na silang mata sa langit. Ang pattern ng signal ay lumabas sa monitor ko. At sa pagkakataong ito, mas malinaw. Hindi lang ito basta komunikasyon. Ito ay data stream ng isang malawak na surveillance system. Kinabukasan, 4:00 ng madaling araw, ginising ako ng tawag ni Thompson. Buksan mo ang AE ngayon na. Panoorin mo ang balita sa Pilipinas. Nagmamadali akong bumangon at binuksan ang secure feed ng ET-4, ang government station ng Pilipinas. Isang news anchor ang nagsasalita sa Tagalog na may English subtitle sa aming system. Seryoso ang mukha niya. Breaking news, nakadetect ang Philippine Defense Network ng isang missile launch mula sa North Korea. Ang trajectory ay patungo sa karagatang Pasipiko. Huwag po tayong mabahala, sinusubaybayan ito ng ating sandatahang lakas. Tiningnan ko ang oras. 4:03 del. Tiningnan ko ang report ng VIA Strategic Command. Ang launch ng North Korea ay naganap ng 4:03:10 den, sandali, sabi ko kay Thompson sa telepono. Nauna ang balita sa INI-4 ng 10 segundo bago mangyari ang launch. Eksakto, sagot ni Thompson. Na-broadcast nila ang warning bago pa man pumutok ang missile engine ng North Korea. Nanlamig ako. Paano? Paano nila malalaman? Dahil nakikita nila ang lahat, paliwanag ni Dave nang magkita kami sa opisina maya-maya. Ang mga satellite nila. Hindi lang init ng rocket ang nakikita. Nakikita nila ang pagkakarga ng gasolina, ang vibration ng lupa, ang electronic signatures ng launch sequence. Real-time nilang ina-analyze. Ipinakita sa screen ang replay ng press conference ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, DAE. Ang ating bansa ay may kakayahan ng protektahan ang ating nasasakupan. Ang atin ay atin, matapang na pahayag ng General. Strategic independence, ulit ni Dave.
Hindi na nila tayo kailangan para sabihin sa kanila kung may paparating na missile. Sa katunayan, mas mabilis pa sila sa atin. Humarap sa akin si Thompson. Jason, kailangan mong pumunta sa Maynila. Po. May nakatakdang East Philippines Defense Technology Summit sa susunod na linggo. Sasama ka bilang parte ng delegasyon. Pero ang tunay mong misyon ay alamin kung ano ba talaga ang teknolohiyang hawak nila. Makipagkaibigan ka, magtanong ka. Hanapin mo ang pinanggagalingan ng kapangyarihan nila. Opo, sir. At Jason, dagdag niya, mag-ingat ka. Hindi na ito ang Pilipinas na nakasanayan nating little brown brother. Iba na ang naglalaro ngayon. Pagkalapag ng eroplano sa NE, sinalubong ako kaagad ng pamilyar na init at alinsangan ng tropiko. Kahit naka-aircon ng airport, ramdam mo ang bigat ng hangin. Iba ito sa lamig ng Washington. Ito ay hangin ng buhay, ng chaos, at ng enerhiya. Sa labas ng terminal, naghihintay ang isang itim na raye. Isang lalaking nakasuot ng barong Tagalog ang lumapit sa akin. Jason Lee, tanong niya ng may ngiti. Ako po si Ginoong Santos, mula sa Department of National Defense. Welcome to the Philippines. Mabuhay! Salamat, Ginoong Santos, sagot ko, nakikipagkamay. Mahigpit ang hawak niya, puno ng kumpiyansa. Habang binabaybay namin ang Skyway patungong Makati, pinagmasdan ko ang lungsod. Ang skyline ng Metro Manila ay pinaghalong luma at bago. Mga kumikinang na skyscrapers na katabi ng mga yero ng mga bahayan. Ang mga jeepney na makukulay ay nakikipagitgitan sa mga modernong electric buses. First time niyo po sa Maynila? Tanong ni Santos habang nagmamaneho. Madalas akong naririnig tungkol sa hospitality niyo. Tumawa siya ng mahina. Sana mag-enjoy kayo. Marami kaming inihandang programa para sa summit. Pero magpahinga muna kayo sa hotel. Ibinaba ako sa isang luxury hotel sa GIS, Bonifacio Global City. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong inilabas ang aking gamit. Isang signal analyzer na nakatago sa anyo ng isang power bank. Binuksan ko ito malapit sa bintana. Ang screen ay napuno ng data. Ang hangin ng Maynila ay puno ng encrypted signals. Pero may isa na nangingibabaw, isang pulso na nanggagaling sa itaas, at sumasagot mula sa isang lugar sa karagatan. Tumawag si Thompson via encrypted line. Nakasettle ka na? Yes, sir. Nasa IIS na ako. Bukas, may tour kayo sa Camp Aguinaldo at sa kanilang bagong satellite control center sa New Clark City. Gamitin mo ang pagkakataon. Copy that. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng gigisu ay kumikislap. Sa di kalayuan, nakikita ko ang anino ng mga bundok. Saan kaya dito nakatago ang sikreto? Kinabukasan, dinala kami sa isang pasilidad sa New Clark City. Ito ay moderno, malinis, at mahigpit ang seguridad. Si Ginoong Santos ang aming guide. Dito namin minomonitor ang aming mga civilian satellites para sa weather at disaster response, paliwanag niya. Pero habang naglilibot, napansin ko ang isang pinto na may pulang ilaw. Ano ang nasa loob niyan? Tanong ko, kunwari ay inosente. Ngumiti si Santos, pero hindi umabot sa mata ang ngiti niya. Maintenance room lang po iyan, Ali. Alam kong nagsisinungaling siya. Ang signal na nasasagap ng aking relo, na may scanner, ay pinakamalakas malapit sa pintong iyon. Habang nagla-lunch break at kumakain ng adobo at sinigang, nilapitan ako ng isang lalaki. Mas matanda siya, may salamin at mukhang propesor. Ali, bati niya. Ako si Reyes. Head ng Philippine Space Research Institute. Ikaw ang utak sa likod ng Haribon Rockets, bati ko. Isang karangalan. Umupo siya sa tapat ko. Alam kong hindi ka lang basta analyst, Jason. Alam kong tagansa ka. Natigilan ako. Mabilis ang tibok ng puso ko. Excuse me. Huwag kang mag-alala, kalmado niyang sabi. Expected na namin na magpapadala ang Amerika ng tulad mo kapag napansin niyo na ang aming mga ibon sa langit. Kung alam niyo pala, bakit niyo ako pinapasok dito? Sumandal si Reyes. Dahil wala kaming tinatago na masama. Gusto naming ipakita sa inyo na ang Pilipinas ay hindi na lang basta tagasunod. Partner na tayo, Jason. Hindi subordinate. Paano niyo nagawa? Diretsahan kong tanong. Ang satellite network na yon.
Ang energy requirement noon ay napakalaki. Saan kayo kumukuha ng power para panatilihing gumagana ang ganun ka-advance na sistema nang walang nakakapansin? Ngumiti si Reyes, isang ngiti ng taong hawak ang susi ng kinabukasan. Gusto mong malaman, tanong niya. Halika. May ipapakita ako sa iyo bukas. Dadalhin kita sa Visayas. Sa Visayas? Ang sagot ay wala sa langit, Jason, bulong niya. Ang sagot ay nasa ating karagatan. Kinabukasan, sumakay kami sa isang military helicopter patungo sa gitna ng Visayan Sea. Mula sa itaas, ang Pilipinas ay parang mga esmeralda na nakasabog sa asul na tela. Bumaba kami sa isang platform sa gitna ng dagat. Mukha itong oil rig pero walang usok, walang dumi. Ito ang Project Agos, pakilala ni Reyes habang naglalakad kami sa steel bridge. Ang hangin ay maalat at malakas. Pumasok kami sa main control room. Sa gitna, may malaking glass floor kung saan makikita ang ilalim ng dagat. Ocean Thermal Energy Conversion at Tidal Power, na pina-level up, paliwanag niya. Ang Pilipinas ay pinalilibutan ng tubig. Ang mga current sa pagitan ng ating mga isla ay isa sa pinakamalakas sa mundo. Ginagamit namin ang enerhiya ng dagat para mag-generate ng kuryente. Okay, renewable energy. Pero paano nito pinapagana ang mga satellite? Wireless power transmission, sagot niya. Ang enerhiya mula dito sa dagat ay binabato namin pataas, direkta sa mga satellite. Walang heavy battery sa orbit. Puro energy beam mula sa puso ng karagatan. Napanganga ako. Wireless power transmission sa ganong distansya. Science fiction ito para sa VS, pero reality na para sa Pilipinas. Kaya pala, bulong ko. Kaya pala ang liit ng mga satellite nyo pero ang lakas ng signal. Hindi nila kailangan ng malaking power source sa taas. Ang source ay nasa baba. Tama, sabi ni Reyes. Ang dagat ang nagbibigay buhay sa aming mga mata sa langit. Ito ang likas na yaman ng Pilipinas na hindi mananakaw ni numan. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang pride sa mukha ng matandang scientist. Ito ang bansang laging binabagyo, laging inaapi, laging sinasabihang mahirap. Pero dito, sa gitna ng dagat, natagpuan nila ang paraan para maging higante. Airport mo ito sa Washington, Jason, sabi niya. Sabihin mo sa kanila, ang Pilipinas ay gising na. At handa kaming tumulong, pero sa sarili naming mga termino. Tumango ako. Sa likod namin, ang araw ay palubog na sa horizon, pinipinturahan ng ginto at lila ang langit. Ang mga satellite sa itaas ay kumikinang, parang mga bagong bituin na binabantayan ang perlas ng silanganan. Alam kong pagbalik ko sa Amerika, magbabago ang lahat. Ang mundo ay hindi na tulad ng dati. Ang Pilipinas ay hindi na lang basta isla sa mapa. Sila na ang bagong hari ng himpapawid, sa tulong ng lakas ng kanilang karagatan.